Hello, magandang araw. Sa Maynila, Wait lang, sugatan ng isang lalaki Nag-play yung video eh. Pag-uusapan natin to, marami din sa akin nag-send nito eh. Yung lalaki na sabugan ng napulot niyang bagay na inakala niya daw vape. Napanood ko din to sa news. Kaya lang hindi ako convinced dun sa doon sa dahilan niya eh. Pero panoorin natin to, no? Sa Maynila, sugatan ng isang lalaki matapos siyang masabugan ng napulot niyang bagay na inakala niyang vape. Ang maling akala na nauwi sa disgrasya at asunto pa sa pagtutok ni Jomer Apresto. Kita sa CCTV ang isang lalaki na tila may kinakalikot habang nakaupo sa kanyang motorsiklo sa tapat ng Santa Ana Public Market sa Maynila mag-aalas 6 kagabi. Ilang saglit lang, sumabog ang bagay na kinakalikot ng lalaki. May Okay pa eh, no? Ano ba yun? kagabi. Ilang saglit lang, sumabog Tugug. ang bagay na kinakalikot ng lalaki. May kita sa Nasa kamay niya pa rin, ano? kagabi. Ilang saglit So naninigarilyo din siya. Hindi ba dahil dumikit sa sigarilyo niya? mag-aalas 6 kagabi. Ilang saglit lang, Naninigarilyo din siya. sumabog Tugug. ang bagay na kinakalikot ng lalaki. May kita sa video na agad siyang nilapitan ng kanyang live-in partner at ilang tao sa lugar. Dahil sa nangyari, pansamantalang isinara sa publiko ang bahagi ng Pedro Hill para makapagsagawa ng investigasyon ng SOCO at District Explosive and K9 Unit ng MPD. Nagtamo ng sugat sa mukha, tiyan at mga kamay ang 34 anyos na biktima. Ayon sa tricycle driver na si Vic, siya na ang nagsugod sa biktima papunta sa isang ospital. Pagdating ko po dito sa harapan ng Buti, yun lang ang niya, no? palengke, nakita ko yung lalaki, sinalo ng babae, asawa niya. Tapos pagharap sa akin, puro dugo na yung lalaki. Kaya inaya ko na sumakay sa tricycle. Malakas po, kasi andun na kami sa kapihan, taka yung mga nagtitinda doon narinig, pati sa Seymour na narinig. Malakas talaga. Inakala raw ng lalaki na vape ang kinakalikot niya na napulot umano niya sa kanilang basurahan sa bahagi ng New Panaderos. Pero ayon sa pulisya, hindi vape kundi incomplete IED component. Ganyan na itsura. Diyos ko naman. I mean, ganito, no? Kaya medyo pinagdudahan ko yung istorya ni Kuya. Paano may isip na vape ito dahil dito? Alam mo naman siguro ang itsura ng vape. Ganyan, bare metal vape. Ano ba? Tapos ang isa pang pinagdududa ko, mamumulot ka ng vape sa basurahan. Ganun ka na ganun ka na. May motor ka, mukha namang kahit papaano. Hindi naman sa may kaya, no? At least, hindi ka naman siguro pulube para gawin yun eh. Kahit ako, wala akong pera, no? Kahit ako, hindi ako kayamanan. Kahit pa may makita ako sa basurahan, lalo na yung vape personal na bagay yan eh. Kasi nilalagay sa bibig yan eh. Hindi naman yan yung gamit lang. Siguro kasi kolektor ako, kung may makita akong laruan sa basurahan, kukunin ko kasi laruan yun eh. Pwede kong i-restore yun, pwede kong pakinabangan na hindi ko nilalagay sa kahit anong personal na, alam mo na, di ba? Yung katulad ng toothbrush, ng, ano ba yung mga personal na bagay? Basta alam nyo na yun. Kasi ang vape personal nila, nilalagay sa bibig yan eh. So meaning, paano kung may sakit yung dating may gamit nun? Hindi mo ba iniisip yun? Tapos sa basurahan mo pa kinuha? Medyo hindi ko binibenta yung dahilan na yun. No? Tapos ganito pa yung itsura, men. Kundi incomplete IED component. Ganyan pa itsura, bare metal. Iisipin mo na vape yan. Napaka-unique naman na vape yan. Feeling ko ako ito theory ko, no? Pwedeng yung lalaki miyembro ng gang yan na na gagamitin niya yan kung saan. Tapos sumabog kasi nga hindi, 'di ba? Pero yung palusot hindi ko binibili.
pasabog ang napulot ng biktima. Kaya kahit siya ang nasugatan, kinakailangan daw siyang arestuhin dahil sa Ayun paglabag lang. sa RA 9516 o ang illegal possession and use of explosives. Wala namang nadamay na iba pa sa pagsabog. Dapat, ang ginawa talaga niya is, upon checking nung ganong gamit, tawag siya sa barangay, sa pulis kagad para Sir, ito naman ha, medyo gagawin naman ako ng kabilang panig. Granting na totoo yung ano, hindi niya nga alam eh. Hindi niya nga alam paano tatawag sa inyo. Ayon sa storya niya, no, hindi niya daw alam na kala niya nga daw vape, ba't tatawag sa inyo? Sir naman. ma-check kung ano man yun. At chinig namin yung yung blast site. Eh, wala kami nakita ng any portion ng sinasabing plastic container. Ang nakita talaga namin is yung portion talaga yung pin, yung mga Oh, may mga pin, meron bang vape na may pin? clip ng nung fuselage ng nung allegedly fragmented grenade. Iniimbestigahan na rin ng pulisya ang lugar kung saan sinasabing napulot ito ng biktima. Nasa kustodiya naman na ng Santa Ana Police Station ng biktima pero dadalhin muna siya sa orthopedic. Kinakailangan daw kasing putulin ang bahagi ng Oh, shit. Ay, kuya. Pupulot-pulot pa kasi eh. Hindi, pero ako, hindi ko talaga binibili yung dahilan. Na akala niya vape. Tsaka mapupulot mo sa basurahan. Anong gagawin nun sa basura? Sino magtatapon nun sa basura? Pwede siguro napulot niya sa isang private na lugar dahil may balak na masama. Pero sa basura? Na IED? Ang labo nung ako for me, medyo kailangan nga makasuhan. Or imbestigahan pa kung talagang totoo yung sinasabi niya. Pero hindi. Bebenta sa inyo. kanyang kanang daliri. Marami ng insidenteng ganyan sa atin na out of curiosity, nakikilaman yung bagay. Then eventually, sasabog pala. Marami ng Madalas mangyari yan sa mga sa mga kalakal boys. Ang nangyayaring ganyan, yung vintage bomb naman, 'di ba? Yung mga nahukay na bomba nung World War II. Yung meron pa nga nilagari akala may tanso dun sa loob. Yung pala bomba 'yon. Kaya ayun, 'di ba? Ang dami may namatay na rin diyan. Tapos pinaglalaroan yung mga vintage bomb na nakukuha. Pero ito kasi hindi naman to vintage bomb. Ito ay Mag-alas 12 na ng hating gabi nang muling buksan sa publiko ang bahagi ng Pedro Hill. Jomer Apresto Pedro Hill, ito yung sa malapit sa sa PGH. Tama. Anyway, meron pa ba tayong dito? Interesting topic. Medyo maaga-aga pa eh. Mhm. Ta. Puro mararahas ang video ah. Ito naman, yung may mga tayo mag-play. Yung mga nagda-drag racing. Wait lang ha. Ito. Nabalitaan ko to eh. Yung mga nagda-drag racing, may nadamay na na hindi naman dapat madamay. Yung na deads pa, no? Ba't kailangan kasing gawin yun sa pampublikong lugar? Lumutang na ang apat na isinasangkot sa karambola ng Tapos mga nakita ko sa motorsiklo. FB yan eh. May screenshot nung GC nila na nag-live sila lahat. May nag-snitch doon sa group. Davao City na ikinasawi ng dalawang mag-live-in partner. Hindi nila ito karera, kundi iabangan lang ng motorsiklo nakatutok. Oh, wala palang
Wala palang prize money. Naka-ano pa kayo? Naka-disgrasya. Si John D. Esteban ng GMA Regional TV. Ayun niya, maibabalik nyo pa yung buhay ng mga pinirwisyo nyo. Magkaangkas ang mag-live-in partner sa Davao City nitong Lunes nang banggain sila ng isa pang motorsiklo na sumalpok din sa isa pang motorsiklo. Ang gulong ng nambangga may tinamaang isa pang motorsiklo. Isang araw matapos ang karambolang yan sa Davao Bukidnon Road na ikinasawi ng magpartner. 4 na lalaki ang nagtungo sa Baliuk Police Station kaugnay Pero okay yan, sumuko kayo. ng naganap na karambola. Isa sa mga sumuko ay ang unang napaulat na tumakas, habang ang isa naman ay isa sa mga driver ng mga umano'y nagkarerang motor. Humingi sila ng tawad. Ang dalawa pang lalaki ay nagpunta roon para lamang linisin ang kanilang mga pangalan at sinabing wala silang kinalaman. Ang isa sa kanila ay may-ari lamang umano ng motorsiklo at nangatwirang hindi siya ang nagmamaneho nito nang mangyari ang insidente. Habang ang isa naman ay napagbintangan di umano na siyang nag-organisa ng sinasabing karera. Based man gud sa among pagiging Kahit na sabihin nyo na kahit na sabihin nyo na walang karerang nangyari, may ginawa kayo na ikipinahamak ng ng ibang tao. It doesn't change the fact na may naabala do sa ginawa nyo. Ano pa kayo eh. Base sa pakikipag-usap sa kanila kahapon, lumalabas na parang magkakaibigan lang itong tatlo na nagtambay lang doon sa coffee shop at gasoline station. Ang termino nila ay waswas, hindi talaga drag race. Ang termino nila ay hambugan ng motor. nabian nila gahapon, ma'am. Mahulog nga murag kanang mag-amigo lang ning tulo, then naalang pod sila mga nagtambay ra ni sila dito, ma'am, no, sa naman ay coffee shop gud dira og kanang gasoline station. Then ang ilang term is waswas, diligent actually gani drag race ang ilang term. Kanang hambugay og motor. Sasampahan sila ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide at damage to property. No. Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng mga nasawi na tubong Mati City, Davao Oriental at nakatira sa Davao City para magtrabaho. Ang akong panawagan mo, sir, nga Ang panawagin namin kuha na mo ang hustisya nga sa panyitabo. hindi nyo na mababalik yung buhay, Sige, karera pa more. 'Di ba? Okay lang sana kung kayo yung mga madidisgrasya eh. Ang mahirap dun na part kasi yun, nandamay pa kayo. Damo mo sa pasakag kaso. Mawagin na siya, sir, para makapanubag po sila sa ilang himo. Nanawagan din sila ng tulong pinansyal para maiuwi ang mga labi sa Mati City. Isang anak ang naulila ng magpartner. Kinsa, sir, ba sa nalimalumong kasing-kasing mutabang, sir. Mula sa GMA Regional TV, John D. Esteban, nakatuto, 24 oras. Tinanggalan nyo ng parents yung bata. Diba? Dahil sa waswas nyo. Tuloy nyo pa yan. Pero kayo-kayo lang, ha? Huwag na kayo mandamay. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.